Nasaan ba ako napadpad? Wala pa ang mga dagdag na tauhan. Malaki ang naging pinsala sa ating mga tauhan. Baka hindi na magtagal ang ating posisyon, General Hawthorne. Sandali. General Hawthorne? Siya ba yung maalamat na hindi natalo na babaeng general sa kasaysayan na si Elaine Hawthorne? Mga sundalo sa ating likuran ay mga inosenteng buhay na umaasa sa atin. Sa labanang ito, walang pag-urong, kamatayan lamang ang hihintayin. Tugod, Mahal, kung malalampasan natin ang araw na ito, ako'y manunumpang hahanapin kita. Boss? 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 Gising na? Huwag kang matulog ngayon. Bakit ang ingay-ingay mo? Pinutol mo talaga ang sinasabi ni General Hawthorne bago pa man siya matapos magsalita. Teka, anong General Hawthorne? Boss, nabaliw ka na sa pagbabasa ng mga libro sa kasaysayan hanggang sa nahumaling ka na. Ang target na dapat nating patayin, si Elaine Hawthorne, ay darating sa lugar sa loob ng 3 minuto. Kailangan nating maghanda. Ang target natin ngayon ay kapangalan ni General Hawthorne. Medyo nakakatuwa. Boss, sa tingin mo ba, itong si Elaine Hawthorne na dapat nating patayin ay maaaring siya rin ang napakalakas na General Hawthorne mula sa 1,000 taon na ang nakalipas? Ang organization ay nawalan na ng 3 pangkat. Kailangan talaga nating maging maingat dito. Sino ba tayo? Mga mamamatay tao. Mali. Mga tagapagmana tayo ng sosyalismo. Kalokohan, naniniwala ka talaga sa mga pamahing piyudal na yan. Kailangan mong pagbutihin ang iyong kamalayang ideolohikal. Boss! Boss, hindi pa ako nakakasakay sa sasakyan. Ang gantimpala sa board ng Underworld, ang sinumang magdala ng ulo ni Elaine ay makakakuha ng $2 million. Mga kasama, kumpiyansa ba kayo? Oh! Wow! Ikinagagalak kitang makilala, Miss Hawthorne. Ang ganda ng sasakyan. Bakit nasira dito? Paano kung ipahiram mo muna sa akin? Nang ilang araw, ayusin ko ito ng maayos para sa iyo. Ayusin. Ang sasakyang ito ay sa'yo na. Sa akin? Mga kasama, huwag ninyong hahayaang makatakas ang babaeng yon. Sa wakas ay nakita rin kita. Elaine. Nakita na kita, Skylar Everett. O parang kilala mo ako sa paraan ng pagsabi mo? Posible bang isa ka rin sa mga humahanga sa akin? 1,000 taon kitang hinintay, babe. Tiyak ang pagnanasa ko'y naging pag-ibig na. Mas ka 1,000 taon? Malikhain talaga ang pambobola mo. Pero, mabibigo ka lang. Narito ako para tapusin ka. Mukhang kailangan mong maghintay hanggang sa susunod mong buhay para ipagpatuloy kung saan natapos ang huli. Sa nakaraan at kasalukuyan. Mahika, ha? Nakaka-interes yan. Babe, nang sibotay pa rin ditin pa rin sa makawadyo. Pero, ikaw ang bahala para patunayan kung kaya mo nga ba? Nakakatakot pa rin ang lakas mo. Kung may iba ka pang kayang gawin, ipakita mo na lang.
Miss Hawthorne, kahanga-hanga ang galing mo. Pero tapos na ang laro. May nagbayad ng $2 milyong para sa ulo mo. Sagay na. Kasing tapang mo pa nun sa bawang mga pare kong diet. Pero sa totoo lang, ako ang naglagay ng $2 milyong na gantimpala. Ano ang ibig mong sabihin? Dahil ikaw ang nagsabi sa akin na hintayin kita dito. Elaine. Ito ang unang halik ko. Ikaw, Ano ang problema sa akin? Babe, sa ilang araw babalik ka ng 1,000 taon. Noon sinabi mo sa akin, ang lugar kung saan tayo unang nagkita sa modernong mundo ay nasa Northern Desert. Gumastos ka ng $2 milyong para akitin ako at patayin ka. kaya gumastos ako ng $2 milyong sa paghihintay sa'yo dito. Ako, sinabi ko ba yon 1,000 taon na ang nakalipas? Pwede ka nang umalis. Hoy. Babe, Kailangan mo talagang magpatingin sa ulo mo. Baka may pag-asa pa. Boss, nandito ako para tulungan ka. Boss, hindi ba't papatayin natin siya? Ano ba ang code ng Dragon Society natin? Huwag papatay ng mahina o walang kalaban-laban. Teka, baliw ba siya? Yung tipong sira ulo? Hoy boss, hindi pa nga ako nakakasakay sa kotse. Dragon Society. Skylar, hindi ka makakatakas. Leonard, nahanap ko siya. Hoy boss. Boss? Hindi pa natin tapos ang trabahong ito. Wala bang dahilan si Miss para sisihin tayo? Huwag kang mag-alala. Brianna, bilang tagapagmana ng Dragon Society, baka medyo spoiled siya. Pero makatwiran naman talaga siya. Ah, ganun ba? Oo, syempre. Siya naman ang iyong nobya. Bukod pa riyan, ang Dragon Society ay nasa ilalim ng iyong pamamahala. Hindi siya magagalit sa atin dahil sa maliit na bagay na ito. Tara na. Magaling. Tama. Ay naku naman, ang sakit mo sa ulo. Boss. Skylar, nakabalik ka na. Nakabalik na ako. Hindi ba namin naistorbo ang pag-eehersisyo mo? Hindi naman, pwede naman tayong mag-ehersisyo mamaya. Oo nga. Kumusta ang misyon? Nasa account na ba ang pera? Hindi namin natapos. Ano? Miss, ang babaeng yon ay boba. Sa aming Dragon Society, ang pamamaraan namin, hinding-hindi namin sinasaktan ang mahihina o ang mga walang kalaban-laban. Kaya, bumalik kami. Patay ang mga prinsipyo mo. Skylar, bago pumanaw ang tatay ko, ipinagkatiwala niya sa'yo ang Dragon Society. Ito ba ang pamamahala mo? May problema ba doon? Nagsasayang ka lang ng perang madaling kitain? Gusto mo bang talagang makita ang ating Dragon Society na magkawatak-watak? Magsalita ka, ano ba talaga ang gusto mo, Skylar? Hoy miss, hindi patas yan! Ang Dragon Society noon ay maliit lang na gang sa Riverdale. Pinamunuan kami ng boss namin, lumalaban sa bawat hakbang. Tumupad kami sa salita at sumunod sa mga patakaran. Ganon namin nabuo. Ang kapangyarihang kinatatakutan ng lahat. Paano mo masasabing may masamang hangarin siya? Tapos na ang lahat ng yon. Ngayon, nagbago na ang panahon. Kung magpupumilit tayo sa mga lumang at walang kwentang patakarang yon, ang mangyayari lang, mahuhuli ang Dragon Society. Talaga? Wala ka namang ginawa kundi magbasa ng mga bobong libro ng kasaysayan? Seryoso, sa tingin mo ang Dragon Society ay dapat sumunod sa kung sinong sinaunang general?
Brianna, huwag kang masyadong mahigpit. Sigurado akong si Skylar ay may sariling dahilan. Ryan, tigilan mo ang pagtatanggol sa kanya. Nagtapos ka sa isang prestihiyosong universidad sa ibang bansa. Marunong kang magpatakbo ng negosyo at bukas ang isip. Mas magaling kaysa sa ilang tao na ang alam lang ay lumaban. Kung ako ang tatanungin, kung hindi kayang gampanan ng isang tao ang trabaho, dapat na lang siyang bumaba, hayaan ang mas magaling na mamuno. Hindi kayang gampanan ang trabaho at tumurong para sa kayang gawin ito. Tama ka. Skylar, sa totoo lang basta naiintindihan mo yan. O, kapag kami ay nagpakasal, manatili ka na lang sa bahay at maging isang mabuting asawa. Hayaan si Ryan ang humawak ng negosyo ng gang. Pagkatapos ng lahat, mas magaling siya kaysa sa'yo. Sige, Oo. Ano? Ano-anong sinabi mo? at ang kasunduan ng pagpapakasal na inayos ng tatay mo ay kinansela na. Skylar, hindi ko sinasadyang kansilahin ang kasunduan. Pero ako, gusto ko lang sana. Tapos na, desidido na. Ang susi ng armory ng Dragon Society. Nasaan ang susi? Mahal, Elaine, gigibain kita. Ang susi ay ibibigay sa'yo sa ibang araw. Hindi ba takinto? Na damit? Ito ay regalo. Mula kay Brianna para sa akin. Hubarin mo. Brianna, Skylar, ang dami-dami mong damit, binigyan ko lang siya ng biglaan. Grabe ba yon para sa'yo? anong ginagawa ninyo? Brianna, tulungan mo ako. Ako ang tagapagmana ng Dragon Society. Sinong may lakas ng loob na gumawa ng kung ano-ano? Huwag kayong lalapit. Huwag, Brianna, tulungan mo ako, Brianna. Tapunan mo na yon. Kawawa ka naman. Sige. Kansilahin mo kung gusto mo. Kung wala ako, Skylar, wala ka. Kung may bayag ka, sige, mamuhay ka na lang kasama ng Elaine mo. Boss, bagalan mo naman, pwede ba? Ganito na lang ba tayo aalis? Ang samahang dragon ay bunga ng lahat ng pinaghirapan mo. Matt, huwag mo na akong tawaging boss. Ang samahang dragon ay isang bagay na tinanggap ko lang dahil kay G. Monroe. Ibinabalik ko lang ngayon. Wala akong pakialam. Ikaw pa rin ang boss ko. May samahang dragon man or wala, ikaw pa rin ang boss ko. Boss, saan tayo pupunta ngayon? Ewan ko. Halika, hindi ka pa ba nagtitiwala sa akin? Malaki ang mundo. May lugar siguro na babagay sa akin. Pinakamalala, magsisimula lang tayo muli at itatayo ulit ang sarili natin. Gagawa tayo ng malaking pera, makakakuha ng mga limited edition na sports car, at paliligiran ng mga sexy at magagandang babae. Hahaha. Boss, sa tingin ko, nakakita talaga ako ng isang limited edition na supercar at ng mga babaeng sexy. Nako, nagkita pa tayo dito, mahal. Ikaw pala. Boss, nandito ba siya? Para maghiganti sa atin? Elaine, ninakaw mo ang susi ko. Hindi pa nga kita hinahabol. Nandito ka na sa harap ng pinto ko. Hindi lang susi ang usapan. Nakuha ko rin ang unang halik mo, babe. Nandito ako para ibalik ito sa'yo. Ikaw, naku, baliw ka ba? Bakit mo nasabi yan? May sakit ako sa pag-ibig, babe. May gamot ka ba dyan? Wow. Boss, ang asawa mo talaga magaling magsalita. Wala akong gamot. Pero meron akong kamao na parang sandbag.
Kaya gusto mo bang subukan o ibabalik mo na lang ang susi ko? Ay nako, parang naisip ko na naiwan ko ang susi sa hotel room. Babe, samahan mo ako kunin. Tigilan mo ang kalokohan. Sa loob ng 3 araw, kung hindi mo ibabalik ang susi ko, pipilipitin ko ang maliit mong ulo at tanggalin at gagawing susi. Babe, walang kwenta ang Dragon Society. Kung nawala, edi nawala. Kung gusto mo talaga, bukas, papabili ako ng 10 o 8 niyan, ipadala sa'yo para lang maglibang. 10? 10 o 8, ikaw, Nagsisiyasat ka sa akin, sino ka talaga? Skylar. Ako ang asawa mo, ang pinakasalan mo, Commander of the North, Elaine Hawthorne. wow. Babe, sige ba? Babe, nakuha mo na ba? Huwag mong insultuhin ang idol ko. Huwag mo akong sundan. Kapag sinundan mo pa ako, tatawag ako ng pulis. Boss? Mga assassin tayo, hindi tayo pwedeng tumawag ng pulis. Skylar, akala mo makakatakas ka? Elaine, hindi ka makakatakas. Pagkalipas ng 1,000 taon, magiging mag-asawa nga talaga tayo. Maniwala ka sa akin. Pagsalita ka pa ng isa. Hindi ako nagdala ng masyadong pera ngayon. Ito ang idol ko, ang bayani ko. Kunin mo, ituring mo na lang na tanda ng ating pagmamahalan. Skylar, kung magsasalita ka pa ng kalokohan, sasabihin ko kay tatay at ipapabali niya ang mga binti mo. Hoy, kahit baliin mo ang mga binti ko, asawa mo pa rin ako, sa bandang huli rin. Mahal na matanda, malamig at nagyayelong gabi. Mag-ingat ka at baka ka magkasakit. Si Ginoong Everett hindi pa siya nakakakilala sa'yo. Paano kung dalhin ko siya sa'yo, nakagapos? Leonard, gaano na katagal tayong magkasama? Mula nang ako'y 8 taong gulang, sinundan na kita. 56 na taon na ngayon. Ang aking pamilyang Griffin ay umunlad sa maraming henerasyon. Lahat iyon ay dahil sa iyong pagpapala. Si Skylar ang aking asawa. Ayokong makarinig ng kahit isang salita ng kawalang galang tungkol sa kanya. Mahal na matanda, inaamin ko ang aking pagkakamali. Parusahan mo ako, mahal na matanda. Umuwi na tayo ngayon. Opo. Tatay, yung lalaking iyon, si Skylar, sino ba talaga siya? Ano ang pangalan ng ating kumpanya? Skyward Holdings. Skyward? Skylar, Umalis nga siya. Ryan, sabihin mo sa akin, sa tingin mo ba wala na talaga siyang pakialam sa Dragon Society? At wala na rin siyang pakialam sa akin? Brianna, huwag mong isipin iyan. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Kung hindi dahil sa pagdating ko, kung hindi dahil sa akin. Na tumanggap ng iyong kabaitan at nagsuot ng damit na iyon, hindi sana nagalit ng ganoon si Skylar. Kasalanan ko ang lahat. Kaya siguro dapat na lang akong umalis. Hoy, bakit ka aalis? Hindi mo kasalanan. Magkasamahan lang tayo sa trabaho. Malinis at tapat lang ang relasyon natin. Bakit siya magkakamali ng akala? Pero si Skylar ay... Walang pero-pero. Sa fasadong ito, kailangan siyang turuan ng leksyon para maintindihan niya ang Dragon Society ay lalo lamang lalago at lalakas kahit wala siya. Pero, kung handa siyang lunukin ang kanyang orgulyo at humingi ng tawad, baka kaya ko pa siyang patawarin. Ang kasunduan ay maaari pa ring pag-isipang muli, alam mo? Skylar. Mukhang mas mabuti pang mawala ka na lang magpakailanman. Target, Skylar. Lokasyon, Riverdale. Gawing malinis, doble ang bayad. Boss, ang target ba sa pagkakataong ito ay isang malaking drug dealer. $200,000 ang gantimpala. Dapat ay madali lang iyan para sa'yo. Maghihintay ako sa baba. Wow, ang puti talaga. Ano? Yung buhok ng matanda? Oo, medyo puti nga. Nahanap ko na. Grabe, para kang multong babae na 1,000 taon na. Paulit-ulit mo akong ginugulo. Oh, mahigit 1,000 taon, tama lang yon. Pero buhay ako. Pakiramdaman mo kung hindi ka naniniwala.
Umalis ka, umalis ka. Abala ako ngayon. Wala akong oras para makipagkulitan sa'yo. Mahal, kung sino man ang gusto mong patayin ay talagang hindi mapapatawad. Pero para sa ganitong bagay, bakit ka pa mag-aabala? Hindi mo na kailangan pang magpakapagod. Hindi masama. Nasaan na ang susi ko? Talaga bang kailangan mong magdala ng isang grupo ng mga mamamatay tao? Kung sumabog ito, ayoko nang may kinalaman dito. Babe, mukhang ang mga taong ito ay narito para patayin ka. Skyler, may nagbayad para ipapatay ka. Kung alam mo ang ikabubuti mo, susuko ka na lang at sumama ng tahimik. Pasensya na. Ayos lang. Kahit gaano pa karami ang dumating. Ako ang bahala sa bawat isa para sa'yo. Ingat. Nagpadala ng ganito karaming tao para lang patayin ako. Siguro isa itong dating kakilala. Ingat. Elaine! Elaine! Gumising ka! Elaine! Elaine! Teka, gumising ka. Elaine, gumising ka. Babe. Namatay sa summary? Pwede bang halikan mo ako kahit minsan lang? Talaga bang ngayon ang panahon para itanong iyan? Huwag kang maglakas loob na mamatay sa harap ko. Sige, ayos, hahalikan kita. Hindi naman tayo ganito kalapit. Ngayon may utang na loob na ako sa iyo. Paano nangyari iyon? Ikaw, ayos ka lang ba? Nangako ka na hihalikan mo ako, di ba? Babe, hindi mo sasayangin yung pangako mo, ano? Kalimutan mo na. Ba't pa ako makikipagtalo sa isang taong na hindi maayos ang pag-iisip? Ako? Paano kung ganito? Dahil kakasagip mo lang ng bala para sa akin, pangako ko na hahanap ako ng mas magaling na doktor para sa'yo. Ano? Minamaliit mo ako? Marami akong koneksyon. Maniwala ka sa akin, kilala ko ang ilan sa mga pinakamagagaling na doktor sa buong mundo. Skyler. Skyler, nasaan ka? Paano siya nabubuhay pa rin? Skyler, ayos ka lang ba? May natanggap akong mensahe na nasa panganib ka raw at pinadala nila ako rito para kunin ang bangkay mo. Pasensya na, hindi ako namatay. Kaya nabigo ko kayong lahat. Skyler, tigilan mo na ang pagpapanggap na ayos ka lang. Alam ko kung wala ako, hindi mo kaya mag-isa. Basta't mag-sorry ka sa akin, mula ngayon, magtatrabaho ka na para kay Ryan. Magiging tulad ng dati tayo. Handang-handa pa rin akong tanggapin ka at pakasalan ka. Sigurado ka? Oo. Ikaw yung nagnanakaw ng asawa ko. Sino ka? Ilipat mo ang espadang yan, ngayon din. Tatanungin kita ng isa pang beses. Ikaw ba ang nagnanas na nakawin ng nobya ko? Miss, pag-usapan natin ito. Ibaba mo muna ang armas. Maliwanag na pagkakamali lang ito. Nakakainis.
Ako ang nagtatanong. Kailan pa naging karapatan ng mga hamak na tauhan na manghimasok? Miss Hawthorne, mali ang pagkakaintindi mo. Ang taong ito ay talagang aking kasintahang babae. Skylar, magkakaroon ka ba ng kabit? Sinindak mo ako. Mag-iingat ka, mabilis ang espadang iyan. Dati siyang kasintahan ko, ngunit ngayon ay wala na ang aming kasunduan. Wala na siyang kinalaman sa akin. Talaga? Siyempre, Skylar, sinong puta ito? Hoy, kasapi ka ng aking Dragon Society? At higit sa lahat, ikaw ang aking nobyo. Paano mo sasabihing wala kang kinalaman sa akin? Brianna, Lampas ka na. Bakit mo ako sinuntok? Ako ang tagapagmana ng Dragon Society. Kahit ang tatay ko, hindi ako sinasaktan. Bakit mo ako sinuntok? May tao ba dyan? Hulihin ninyo siya para sa akin. Gusto kong ang babaeng ito ay lumuhod at humingi ng tawad sa akin. tingnan natin kung sinong may lakas ng loob na kumilos. Skylar, anong ginagawa mo? Brianna, umalis ka na lang. Malinaw na ang sinabi ko sa'yo. Wala na akong kinalaman sa Dragon Society. Dahil ba? Sa kanya? Skylar, nandadaya ka, di ba? Sinusumpa ko, papatayin ko siya ngayon. May tao ba dyan? Pumasok kayo! bakit nakatayo lang kayo dyan? Hindi na si Skylar ang boss ng Dragon Society. Kung may sumunod pa sa utos niya, papaalisin kayo ni Miss sa Dragon Society. Pinipigilan ko lang kayo para mailigtas ang buhay ninyo. Akala nyo ba talaga na kayang talunin yan? Skylar, nakipagsabuatan ka sa mga kalaban? Nanggugulo kay Miss. Mga kasama dakpin niyo siya ngayon din. Ang lakas ng loob ng mga walang kwentang Honey, sandali lang. Hayaan mo akong linisin ang mga nakakasirang to para sa'yo. Skylar, anong ginagawa mo? Brianna, masamang tao yung lalaking yan. Ingatan mo ang sarili mo. Tara na. Boss, sarado na yung tindahan ng pancake. 2 piraso lang nakuha ko. Ang aga mo naman dito. Tinapay. Boss, ate, antayin niyo ako. Hoy, tinapay ko. Ikaw. Brianna, palagi siyang tinatawag na honey nung babae. Parang silang dalawa ni Skylar ay may malalim na pinagsamahan. Ipasa ang utos ko. Iban si Skylar sa buong Riverdale. Sino mang makipagtrabaho sa kanya ay kalaban ng buong Dragon Society natin. Skylar, gagawin kitang lumuhod at magmakaawa sa akin. Diyos ko. Namatay ako sa takot. Boss, ano na ang gagawin natin ngayon? Lubusan na nating kinainisan ang Dragon Society. Ang Riverdale ay maaaring hindi naligtas para sa atin pagkatapos nito. Eh ano naman, karapat dapat lang sa atin yan. Dapat matagal na tayong umalis. Kung ayos lang sa'yo, honey, paano kung kunin mo na lang ang Skyward Holdings? Hoy, Skyward Holdings ba ang sinabi mo? Mas mahal pa yon kaysa sa isang buong bansa. Anong hipag? Ulitin mo yan at babalin kong ngipin mo. Hindi naman siya masyadong matalino. Hindi ka rin naman mas magaling. No. Skyward Holdings? Ang laki naman ng pangarap mo. Mahal, sandali lang. Pinipining Hawthorne, mali talaga ang napuntahan mo. Hindi ako ang asawa mo. Ikaw nga. Boss, ang ganda-ganda niya, ang tapang, at mukhang mayaman pa. Bakit hindi mo na lang tanggapin itong soft rice? Ibig kong sabihin, ang tadhana ay talagang mahiwaga. Tingnan mo, malaki at bilog, di ba? Nawalan ako ng trabaho kamakailan. Medyo mahigpit ang pera. Magpatingin ka sa psychiatrist bago pa lumala ang kalagayan mo. Tumigil ka dyan. Huwag mo akong sundan. Kung hindi, sasampalin talaga kita kahit babae ka. Skylar, hindi ka palang nakakabalik ng 1,000 taon.
Kung tama ang kalkulasyon ko, 3 araw mula ngayon ang magiging unang pagbalik mo. Kalokohan yan. Ang oras ang magpapatunay na tama ako. Giliwew, hihintayin kita sa loob ng 3 araw. Hoy boss, hintayin mo ako. Hipa kita kits. Ang hina ng mga suntok mo, nasan na yung lakas mo? Dahil pinili mong sumali sa Guardian Security, kailangan mong patunayang may tunay kang kakayahan. Wala akong pakialam kung boss ang poprotektahan mo o maging presidente balang araw. Huwag mo akong ipahiya sa labas. Kung hindi mo kaya, sabihin mo ngayon din, aminin mong mahina ka at umalis ka na ngayon din. Boss, hindi ba masyadong mahigpit ang training na ito? Unang araw pa lang, 2 tao na ang himatiin sa pagod. Mahigpit? Simula pa lang ito. Simula sa wala itinatag natin ang kumpanyang ito, kaya ang tanging magbibigay sa atin ng reputasyon ay tunay na kakayahan. Bukod pa riyan, kung hindi ko sila papahirapan ngayon, kapag nagpaputukan na talaga, hindi nila kayang protektahan ang sarili nila o ang mga kliyente nila. Tama ka. Boss, magaling ang sinabi mo. Pero tingnan mo, bagong rehistro lang ang kumpanya natin. Upahan lang ang lugar, lumang gamit lahat. Wala pa tayong kompletong team. Kailan kaya tayo magkakaroon ng unang trabaho? Huwag kang mag-alala. Mabuting produkto kusang hahanapin. Magtiwala ka sa boss mo. Hoy boss, tingnan mo. Asawa mo? Anong asawa? Huwag mo siyang tawagin ganon. Si Miss Hawthorne yun. Ay naku, hindi ka talaga marunong tumigil. Mahal, itong bagong negosyo mo ay mukhang talagang kaakit-akit. Anong tinitingnan-tingnan mo? Magpatuloy ka sa pagsasanay. Tigilan mo ang pagtitig. Ipagpatuloy mo yan. Lumipat na sa susunod na drill. Binibining Hawthorne. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na tumigil ka sa pagsunod sa akin? Gusto mo talagang matikman ang kamao ko? Ha? Mahal, mali ang intindi mo. Wala ko rito para gambalain ka. Eh bakit ka nandito? Naglilibot. May bayad yan, alam mo. Nandito ako para protektahan ka, malinaw naman. Protektahan ako? Ngayong araw, babalik ka ng 1,000 taon. Panatilihin kang ligtas ng Tiger Token na ito. Maganda talaga ito sa totoo lang. Maaari itong mabenta ng mahal. Mahal, nagbibiro ka siguro. Ang Tiger Token na ito ay naguutos sa mga hukbo. Ito ang nagpapakilos sa buong militar. Parang may perang kayang bumili niyan. Parang totoo ang pinagsasabi mo. Sa'yo na yan, magsaya ka diyan. Huwag mong abalahin ang oras ko sa pagsasanay. Huwag mo akong sisihin kung magsisi ka. Magsisi, hindi para sa akin. Sige kung ganon. Mahal, malapit nang maubos ang oras. Tandaan mo lang, kahit anong mangyari o anong marinig mo, kailangan mong manatiling kalmado. Maghihintay ako para sa'yo. Baliw. Mate siya. Boss, Samahan mo ang bisita. bayaw, hoy. Huwag mo na akong samahan. Mahal, magkikita pa tayo sa lalong madaling panahon. Nag-iinarte ka ano? 2 set pa. Boss, si Miss Hawthorne medyo nakakatakot magsalita. Ano ba ang ibig sabihin niya sa oras na? Saan ka ba pupunta? Naniniwala ka talaga sa baliw na yon? Niloloko lang niya ako dahil wala naman siyang magawa. Totoo,
Pero si Miss Hawthorne, misteryoso talaga magsalita. Nakakatakot nga siya talaga. O kung totoo ang Tiger Token na, yon ang galing nun. Sige, tigilan mo na ang pagdadalangin. Patawagin mo ang lahat para sa meeting. Sige. Tiger Token? Seryoso? At pagmamando ng tropa. Para na rin akong Jade Emperor. Wala pa rin sa idol kong si Gigi Bond. Matalino, matapang, malakas. Sa totoo lang, naiinggit ako sa sarili ko. Puwisit. Anong nangyayari? Tara na. Nasaan na siya? Saan napunta ang boss? Di ba sabi niya magkakaroon ng meeting? Di ba nandito lang siya kanina? Nakita mo ba siya? Imposible. Ano ang nangyayari? Pangkat ba ito ng pelikula? Gumagawa ba kayo ng palabas? Ang totoo, masyadong mukhang totoo ang set na ito. Matthew Tate. Gawa mo ba ito? Mga kaibigan, malaking pagkakamali lang ang lahat. Wala akong ideya kung paano ako napunta rito. Pwede bang kumalma muna kayo sandali? Sinabi ko na pagkakamali lang ito. Naku naman, ambush. Deputy General Griffin, nahuli namin siya. Ang suot ng spy na ito ay ang kakaibo. At naglalakad siyang palihim at nagtatago rito, nag-espiya. Isang spy? Anong spy? Hindi nga. Seryoso ba? Nag-time travel ako ng 1,000 taon? Dalhin siya sa tolda ng General. Opo, General? Mali ang tao na nahuli ninyo. Hindi ako spy. Ako si Skyler. Galing ako sa modernong panahon. Mga kaibigan, huwag niyo sanang sasaktan ang mukha ko. Hawthorne. Elaine? General, ang lalaking lang ito ay nakasuot ng kakaibang damit at kumikilos ng kahina-hinala. Nahuli siya malapit sa pangunahing tolda ng komandante, Lucky. Naniniwala ako na siya ay isang spy mula sa kawat. Ayon sa batas militar, dapat siyang bitayin sa lugar. Agarang pagbitay? Hindi yan, nagkakaintindihan lang. Hindi ako spy. Paano naging pagkakaintindihan yan? Hindi ako dapat narito. Galing ako sa ika-21 siglo. Hindi ko maipaliwanag sa'yo. Di ko maintindihan ang sinasabi mo. Wala kang sense. At sasabihin mo hindi ka spy? Kilala ko si General Hawthorne. General Hawthorne. Mecca. Bilisan mo, sabihin mo sa kanila, matagal na tayong magkakilala. Kahit harapin ang kamatayan, nagsasabi ka pa rin ng kalokohan at isinasama mo pa ang general. Isagawa. Seryoso ka? Gagawin mo talaga? Hindi mo ba sinabi dati na asawa mo ako? Ngayon, naniniwala na ako. General Hawthorne, irog mahal, sagipin mo ako. Nagutos na ang general, isagawa na ang hatol. Tiger Token? Oo. Bakit ba hindi ko kinuha yung Tiger Token? Elaine, sagipin mo ako. Tapos na. Sa pagkakataong ito, talagang wala na. Hindi ako patay. Modernong panahon na ito. Buhay pa ako. Buhay pa ako. Nasaan na ba ako ngayon? Bumalik ka na, mahal.
Mahal, bumalik ka na. Ano sa tingin mo? Isang paglilibot sa kampo ng Dominion Army mula sa 1,000 taon na ang nakalipas. Nasisiyahan ka na ba, mahal? Ikaw? Ikaw ba ay talagang nabuhay ng 1,000 taon? Seryoso ka bang ang babaeng general mula sa Grand Dominion? Ikaw si Elaine? Hindi ka pa rin naniniwala sa akin, mahal. Ano ito? Bahay ko. Bakit ako nasa lugar mo? Dahil ako ang iyong anchor point para sa paglalakbay sa panahon. Kahit bumalik ka man sa 1,000 taon na ang nakalipas, or bumalik ka rito, laging sa tabi ko ang iyong hantungan. Sandali. Ang bigat naman yan para intindihin. Kailangan kong pag-isipan itong mabuti. Sinasabi mo ba na ako ay iyong asawa mula sa 1,000 taon na ang nakalipas? Eh di nung nasa kampo, ayaw mo ba akong ipapatay? Iyon ang unang pagkikita natin at ikaw ay kumikilos ng palihim at kahina-hinala. Siyempre, akala ko ikaw ay isang espiya ng kalaban. Bakit ko pahihirapan ang buhay mo? Ngayon, inaasahan ko talaga na kunin mo ang Tiger Token at bumalik para maiwasan mo ang ilang paghihirap. Ngunit sa kasamaang palad, matibay ang iyong prinsipyo. Ayaw mong tanggapin ang kahit ano mula sa akin. Kukunin ko na. Ngunit sa iyong diksyonaryo, wala talagang bagay na tinatawag na pagsisisi. Sige, kalimutan na natin. Pero tulad ng kasabihan, ang marunong ay umaayon sa panahon. Miss Hawthorne, ipakiusap ko, ibigay mo na sa akin. Nakikiusap ako, seryoso. Mas gusto ko pa rin ang iyong malikot at mapanghimagsik na ugali. Mahal. Ano ang ibig mong sabihin nito? Ano sa palagay mo? Pinigay ko sa'yo ang unang halik ko. At gusto mo pa rin magsamantala sa akin? Skylar, ikaw. Sa totoo lang, hinahangaan ko na si General Hawthorne mula pa nung bata ako. Alam ko lahat ng kwento tungkol sa kung paano siya nakipaglaban sa digmaan at ipinagtanggol ang bansa. Kabisado ko na lahat yon, pati ang detalye. Base sa alam ko, hindi ka pa nag-asawa sa buong buhay mo, di ba, General Hawthorne? Kaya pala ikaw ang lalaking hinintay ko ng 1,000 taon. Maingat ka talaga sa lahat ng ginagawa mo. Tatanggapin ko ang Tiger Token, paalam. Sa totoo, huwag na tayong magkita ulit. Ako, natatakot talaga akong mamatay. Ikaw ang takot na mamatay. Pero ikaw din ang handang isugod ang buhay. Para iligtas ako. Boss, lahat ng libro tungkol sa paglalakbay sa dimension, paglalakbay sa oras, and parallel universes, lahat ng nakita ko, nandito na. May iba ka pa bang kailangan? Matt? Sa tingin mo ba may tao talaga sa mundong ito na pwedeng mabuhay ng 1,000 taon? Wala ka namang lagnat. Boss, muna siya ng kakaiba kang nawala sa gym at pagkatapos ay bumalik, pakiramdam ko parang ikaw ay talagang kakaiba at parang naging mapamahiin. Anong nangyari? Ang tagapagmana na ng sosyalismo ay sumasabak na sa mga pamahiin na ngayon, sa mga pamahiin ngayon. Kapag naramdaman mong malapit ng mapugot ang ulo mo, saka mo lang ako kausapin tungkol sa pamahiin. O nga pala, pinag-imbestigahan kita tungkol sa kalagayan ni Elaine. May resulta na ba? Oo. Ang background niya ay talagang kakaiba. Ang record niya, ichimorpsis na malinis. Sobrang linis, nakakatakot. At saka yung buong bagay tungkol sa mga supernatural, tiningnan ko rin yon. Walang kahit anong record. Alam ko na. Balik tayo sa training base. Teka, ako. Ryan, ilang araw pa lang, ang pabrika sa West Side ginulo ng mga nagalit sa hindi patas na singil. Pumasok sila at nagnakaw.
Nawalan tayo ng milyon-milyon. Ito ba ang pamamahala mo? Mga Ginoo, pansamantalang sagabal lang ito. Nakipag-ugnayan na ako sa Skyward Holdings. Basta makapagkasundo lang tayo sa kanila. Ang Dragon Society ay tiyak na aakyat sa susunod na antas. Skyward Holdings? Bakit magkaka-interes ang malaking korporasyon na tulad noon sa atin? Nangangako ka lang ba ng walang laman? Ryan, kaya mo ba talagang makipag-ugnayan sa Skyward Holdings? Brianna, huwag kang mag-alala. Nakapag-set up na ako ng meeting sa chairman ng Skyward Holdings mamayang gabi. Tiyak na magkakasundo tayo. Mabuti. Isang maliit na sagabal ay hindi malaking bagay. Ryan, naniniwala ako sa'yo. Chairman Griffin. Kumusta po, Chairman? Narito ako para pag-usapan ang partnership. Ako ang presidente ng Dragon Society. Ang aming Dragon Society... Dragon Society? Tagapangulo Griffin. Ako si Ryan, Pangulo ng Dragon Society. Ang aming Dragon Society ay malalim ang ugat sa Riverdale. Marami kaming tao sa aming panig. Nais naming talaga na makipagtulungan sa Skyward Holdings. Kaya naming magbigay ng seguridad at logistics. G. Stokes. Hoy, Sa Dragon Society ay may magandang panahon noon. Kung hindi ka magagalit sa pagiging direkta ko, ang inyong organisasyon ay wala ng pinakamagandang reputasyon nitong mga nakaraang araw. Hindi na matatag ang mga bagay at hindi na tulad ng dati ang inyong lakas. hindi lang naintindihan. Gulo lang yon na naiwan ng dating manager, si Skyler. Ginagawa ko ang lahat para ayusin ang mga bagay. Kapag ang Skyward Holdings ay pumipili ng partner, pinahahalagahan namin ang kakayahan, kredibilidad at katatagan. Kung si Skyler ang nandito, masaya sana ako na makipagtulungan sa inyong samahan. Lakasan mo yan! Hindi ka ba kumain? Bilisan mo. Tama. Desidido. Kapag humarap ka sa kalaban mo, walang magiging patas sa'yo. Sige, hindi masama. Diretsuhin mo ang suntok. Lakasan mo ang sipa. Ilabas mo ang lahat ng kaya mo. Brianna, ano ang dahilan ng pagpunta mo sa maliit kong sulok ng mundo? Skyler, isipin mo, gusto ko talagang pakasalan ang isang peking gentleman na tulad mo. Isang hampas lupa ka lang, isang tunay na mababang uri. Kalimutan mo na ang ideya ng pag-aasawa sa isip mo. Pero, ano bang ginawa ko para magalit ka ngayon? Seryoso ka, may mukha ka pang magtanong? Ikaw bang nakialam sa likod namin para sirain ang aming deal ng Dragon Society? Ikaw bang nagsabi sa Skyward Holdings na huwag kaming pakisamahan? Brianna, kinain ba ni Ryan ang utak mo o ano? Wala talaga akong oras para asikasuhin ang gulo mo. Skyler, kaya mong gawin pero ayaw mong aminin, ha? Sino pa ba kundi ikaw ang maglalakas loob na gawin ito para iskema laban sa Dragon Society? Malamang may iniwan kang backup plan nang umalis ka, di ba? Hindi mo kayang panatilihin ang Dragon Society, kaya ibinabato mo lang ang sisi sa boss namin. Wala ka bang pakialam sa mukha mo? Brianna, si Skyler ito. Siya talaga ito. Sino ang nakakaalam kung anong trick ang ginamit niya para makakonekta sa Skyward Holdings? Sa Skyward Holdings. Paulit-ulit niya akong tinatapakan mula sa likuran. Skyler, kaya ba niyang gawin ang lahat yun? Sino pa kaya? Isipin mo, pangalawang umalis siya, nagkagulo na ang lahat para sa amin. Ang Skyward Holdings ay tumanggi lang sa amin. Imposibleng kakaibang pagkakataon lang ito, di ba? Ayaw lang niyang magtagumpay ka at ayaw niyang umunlad ang Dragon Society. Kung hindi niya makukuha, mas gugustuhin niyang sirain ito. Skyler, maling-mali ang pagtingin ko sa hayop na yun. Akala ko walang silbi lang siya. Hindi ko inasahan na napakababa pala niya. Kaya makinig ka, kailangan nating turuan siya ng leksyon at ipakita sa kiyang ang Dragon Society ay hindi niya laruan. Skyler, sinusumpa ko na naiinggit ka kay Ryan at naiinggit ka na kaya kong pamahalaan ang Dragon Society. Hayaan mong sabihin ko sa'yo, kung wala ka, ang Dragon Society ay lalong umuunlad. Sige. Tama ang lahat ng sinasabi mo. Ngayon kunin mo na ang mga tao mo at umalis ka na rito.
Ayaw ko. Gibain niyo. Gibain niyo ang training facility na to. Basagin niyo ang bawat parte nito para sa akin. Sige. Tumigil kayong lahat. Ilapag ang hawak nyo. Hoy, yung training equipment na yan ay gawa ng Belmore at napakamahal. Huwag niyong hawakan. Ikaw, pinag-ipunan naming mag-amo lahat ng to sa bawat sentimong kaya naming tipirin. Mga jigo kayo, hindi ko kayo palalampasin. Brianna, dapat handa ka sa mga kahihinatnan. Skyler, ikaw ang nagtulak sa akin dito. Sugurin siya. Ngayon ka lang magsisi? Huli na ang lahat. Ito ang mangyayari kapag minura mo ako at minura mo ang tropa ng Dragon Society. Basagin niyo lahat. Walang dapat matira, tuloy lang. Skyler, pakinggan mo to. Dito sa Riverdale, kung wala ang Dragon Society at ako, wala ka. Wala ka. Ni hindi mo nga maprotektahan ang isang basurang training center na tulad nito. Ngayong araw, pauuwiin ka namin dito ng nakahiga. Ikaw lang? Asong kalye ka na lang ngayon. Sandali, ikaw na naman. Wala ka bang ibang pupuntahan? Honey, sino itong gago na hindi marunong kumilos? Kahol ng kahol, kagat ng kagat. Ako, ikaw na naman, salbahe ka. Sinisipag ka bang linisin ang basurang ito at itapon? Kung ganun ko lang lilinisin, hindi pwede. Ang hirap kumita ngayon. Ganito nila sinira. Paano na ang negosyo ko? Madali lang. Ang may gawa, siya ang magbabayad 10 beses ang halaga. Kulang ng piso. Puto lang kamay. Ang lakas ng loob mo. Sino ka ba? Ang usapan ngayon ay sa pagitan ng Dragon Society at Skyler. Wala kang karapatang mangialam. At saka, alam mo ba kung sino kami? Eksakto. Humarap ka sa Dragon Society, maniwala ka man o hindi, kasama ka sa kanila. Dragon Society? Oo. Isang pangkat na pangatlo lang na hindi man lang makapasok sa Skyward Holdings. Anong karapatan mong mag-ingay sa harap ko? Paano mo nalaman ang usapin ng Skyward Holdings? Sino ka talaga? Chairman Griffin. Great Elder. Miss Hawthorne, naantala ako, patawarin mo ako. Ako na ang bahala dito. Chairman Griffin, kilala mo siya? Ikaw si Chairman Griffin? Mr. Stokes, Miss Monroe. Tungkol sa usapin ng Dragon Society na makipag-partner, dapat malinaw na sa inyo ang sagot ng kumpanya namin, di ba? Ang pamamahala sa loob ng samahan ninyo ay magulo. Wala kayong kredibilidad. At hindi umaayon sa pamantayan ng kumpanya namin para sa kooperasyon. Ano ang sinabi mo? Hindi kami makikipagtulungan sa inyo. Wala itong kinalaman sa kahit sino. Puro desisyon sa negosyo lang ito. Umalis na kayo. Huwag nang lalong magpahiya at huwag nang gambalain si Mr. Everett. Kung hindi, ang Skyward Holdings ay magsasagawa ng iba pang paraan para makialam. Ryan, hindi ba't sinabi mo na hindi makikipagtulungan ang Skyward Holdings sa amin dahil kay Skyler? Hindi ko alam. Sinungaling ka. Leonard, samahan mo sila palabas. Oo nga pala. Tandaan mong ipadala ang bill ng 10 beses na kompensasyon sa Dragon Society. Kung hindi sila magbabayad, ang Dragon Society ay tuluyang mawawala. Nauunawaan. Skyler, pasensya na, nagkamali ako sa'yo. Pwede ba kayong... Lumabas ka.
Tumalikod ka na. Mahal, ang galing ko ba kanina? Hindi masama. Kung ikukumpara sa akin, kailangan mo pang pagbutihin. Ikaw pa rin ang pinakamagaling, Mahal. Ikaw? Skyward Holdings at ikaw, ha? Whoa! Boss! Boss, ang Skyward Holdings ay talagang pag-ari ng asawa mo. Nananaginip ba ako ngayon? Kuryutin mo agyo, bilis. Ako, Tingnan mo ang sarili mo, magpakalalaki ka naman. Miss Hawthorne, maupo po kayo. Miss Hawthorne, nagtataka lang ako kung kailangan ng kumpanya ninyo ng mga serbisyong pangseguridad na mataas ang antas. Baguhan man ang aming kumpanya, baguhan man, pagdating sa lakas, handa kami. Showtime, time my game. boss. Bakit mas mabilis pa magbago ang mood mo kaysa sa akin? Ang tunay na lalaki ay marunong kung kailan yuyuko at kung kailan tatayo ng matatag. Wala kang alam. Miss Hawthorne, pag-isipan ninyo lang. Ang negosyo ay negosyo, ang personal ay personal. Mr. Everett, hinahangaan ko talaga ang kakayahan at integridad ninyo, pero Pero, ang Skyward Holdings ay palaging sa inyo. Wala akong karapatang magpasya para sa inyo. sa pangalan ko, ano ang ibig mong sabihin? Mr. Everett, ito ang mga ari-arian na nakalista sa ilalim ng pangalan ninyo. Mula ng araw na iyon nakilala mo si Miss Hawthorne, ang Skyward Holdings ay sa Diyoda. Dragon Society. Skylar. Hindi ka makakatakas. Leonard? Nahanap ko na siya. Nauunawaan ko, dakilang nakatatanda. Opo, magsisimula na akong mag-ayos kaagad. Mga miyembro ng lupon, likidahin ang lahat ng ari-arian sa loob at labas ng bansa. Sa ilalim ng Skyward Holdings, kasama na ang lahat ng mga ari-arian, mga isla, mga yate, mga pribadong eroplano, mga sports car, at lahat ng mga sangay, malaki man o maliit. Maging handa para sa pagbabago ng pagmamayari. Tagapangulo, ano ang ibig sabihin nito? Ang Skyward Holdings ay itinatag para sa taong iyon. Lumalaki na ito sa loob ng mga siglo. At hindi ko inakalang darating talaga ang araw na ito. Ginoong Everett, pakitingnan mo ito. Atay, ba't hindi ko alam ito? Tumahimik ka. Wala kang karapatang magsalita sa harap ni Miss Hawthorne. Ang aking anak ay walang galang. Lahat ito ay dahil sa aking mahinang paggabay. Sana'y patawarin mo siya. Walang anuman. Miss Hawthorne, maaari ba kitang makausap? Oh, Bakit? Ako ang legal na tagapagmana ng Skyward Holdings. Bakit dapat ilipat ang lahat sa kanya? Pangulo, pakikalmahin mo ang iyong sarili. Lumabas ka. Lumabas ka rito. Tapos ka na ba sa pagdrama? Tatay ba, hindi naman patas to. Ang Skyward Holdings ay laging pag-aari ng pamilya nating Griffin. Naghirapan ko ito sa lahat ng litat. Kaya bakit kailangang ibigay lahat sa isang dayuhan ngayon? Anak, mula pa sa simula, ang Skyward Holdings ay itinatag ng dakilang nakatatanda para kay G. Everett. Ginamit niya ang kanyang pambihirang pangunawa sa pamumuhunan at ginawang ganito ang Skyward Holdings kung ano ito ngayon. Tayo ay namamahala lamang para sa kanila. Wala akong pakialam. Kahit anuman ang Skyward Holdings, ay hindi pwedeng basta ibigay sa isang dayuhan na ganoon. Andy, alam mo ba kung bakit pinili ng dakilang nakatatanda ang pamilya nating Griffin sa simula pa? Sinasabi mo na yan sa akin ng ilang beses na. Dahil ang mga ninuno nating Griffin ay may isang nagsilbing Deputy General sa ilalim ni General Hawthorne na lumaban para ipagtanggol ang bansa. Kaya inalagaan niya tayo. Sa lahat ng mga taong ito, Salamat kay Skylar, ang pamilya natin ay nakinabang ng higit pa sa sapat. Sapat na to para sa 3 henerasyon para mabuhay ng komportable at walang alalahanin. Dapat matutunan ng isang tao ang maging kontento. Akin ang Skyward Holding. Walang makakaagaw nito sa akin.
Pinibining Hawthorne. Paumanhin. Pero hindi ko matatanggap ang Skyward Holdings. Bakit hindi? Walang particular na dahilan. Aminado ako na ako'y sakim at medyo palabiro, pero alam ko na ang tunay na lalaki ay kumikita ng pera sa tamang paraan. Kung ito'y mapupunta sa akin ng walang ginagawa, natatakot ako na baka hindi ako mabuhay ng matagal para magastos ito. Kaya mas mabuti na ikaw na lang ang mag-ingat nito. Tama ka, mahal. Doon sa training area, kumilos ako ng hindi nag-iisip. Hindi ko man lang ito napag-usapan sa'yo at ibinigay ko lang ng kusa ang Skyward Holdings sa'yo. Naisip ko lang kasi para sa'yo naman talaga ito ginawa, kaya tama lang na ibalik ito sa'yo. Pero nakalimutan kong isipin kung ano ang mararamdaman mo tungkol dito. Pasensya na. Hindi naman talaga ganoon kalaki ang issue. Walang malaking problema. Bilyonaryo lang naman sa buong mundo. Kung ibang tao yan, malamang nagpanik na sila ngayon. Pero ako, matibay ang sikmura ko. Kaya ko to. Pero sa susunod, bigyan mo naman ako ng kaunting babala sa mga sorpresang ganito para makapagdala ako ng maleta para sa lahat ng pera. Hindi ka nagbabago, mahal, laging may daladalang kasiyahan. Oy, mahal. Ano? Ang ganda ng panahon ngayon. Yung sword technique na ginamit mo kanina. Parang hindi eksaktong traditional na martial arts moves. Sa totoo lang, parang may halo itong modernong combat skills, tulad ng pag-disarm ng armas at precision strikes. Sinanay mo ba talaga ang sarili mo para doon? Hindi talaga. Ikaw ang nagturo sa akin yan 1,000 taon na ang nakalipas. Ako, 1,000 taon na ang nakalipas. Ako ang nagturo sa'yo. Oo, minsan mong sinabi, sa larangan ng digmaan, kailangang panatilihing simple ang mga bagay. Isang nakamamatay na suntok ang dapat gawin. Marami kang itinuro sa akin noon kung sasabihin sa panahon ngayon, tinatawag itong biomekanika at mabisang pamamaraan ng pagpatay. Immortal ka. Ako'y naglalakbay sa paglipas ng panahon. Ako ay isang diehard materialista. Ano ba talaga ang kinakaharap ko dito? Huwag kang mag-alala, mahal. Lahat sa mundong ito ay may sariling dahilan kung bakit ito umiiral. Yun lang ang may isip natin sa ngayon. Pero teka, talaga bang uminom ka ng gamot para maging immortal? O baka naman may alam ka na sikreto para sa walang hanggang buhay? Pwede bang i-share? Ako, balang araw irog, malalaman mo rin ng mag-isa. Sige, ipagpatuloy mo lang ang paghula. Hoy, Magandang balita, boss. Mayroon na tayong unang kliyente. totoo ba? Boss, kailangan mong bumalik. Nandito ang lahat ng mga top business mogul sa bayan. Kausapin ka raw ng personal. Sige. Magkakapera na ako. Pasensya na, aalis na ako. Ay nakalimutan kong itanong kailan na ang susunod kong paglukso sa panahon. Ngayon na. Ano? Paligiran niyo siya para sa akin. Bilisan niyo. Lungkot, hindi kita naputol. Ilang buwan lang ang nakalipas at may lakas ka pa ng loob na bumalik. Seryoso? Ulit? Paano mo ako papatayin ngayon? Elaine, bigyan mo naman ako ng manual. JD, diretso na kita sa impyerno. Sandali lang. Gusto kong makita si General Hawthorne. Tiger Token. Boss, mahal kong boss, paano ka nawala sa ganitong importanteng oras? Gian, parang ano na ang gagawin ko ngayon? Kung ma-offend natin ang mga mayayamang yon, kalimutan mo na ang Riverdale. Pagkatapos nito, wala na tayong kinabukasan sa industriya. Nako, wala na tayo. Lugmok na tayo. Elaine. Matthew, anong nangyayari? Elaine, tulungan mo ako. Hindi na naman makontakt si boss.
Lahat ng malalaking kliyenteng dapat nating makausap ay nandito na. Ipinapahanap nila si boss para pag-usapan ng negosyo. Hindi ko na talaga kaya. Pwede ba tulungan mo kami? Saan ba? Riverdale Grand Hotel, pinakamataas. Rose Chamber. Salamat Elaine, ikaw talaga ang tunay kong manugang. Kahit wala si Babe, hindi ko pwedeng mawala ang negosyo. Kung hindi niya tatanggapin ang Skyward Holdings, paano natin susuportahan ang mga anak natin sa hinaharap? Brianna, sigurado ka ba na maloloko siya sa business meeting trick? Sige na, hindi ba't kilala ko na siya ngayon? Sakim siya at talagang babaero. Kahit na medyo naging awkward dati, siguradong may nararamdaman pa rin siya para sa Dragon Society at sa akin. Ngayon, nakapasok na siya sa Skyward Holdings. Kung gusto kong protektahan ang Dragon Society, wala akong choice kundi magpakatapang. Pero base sa nangyari kagabi, mas iginagalang ni Chairman Griffin yung si Elaine. Yung babaeng malanding yon ay siguradong kinakasama ni Chairman Griffin at sinusubukan pa niyang akitin si Skyler. Sana hindi kami magkasalubong. Kung hindi, sisiguraduhin kong makita ni Chairman Griffin kung gaano siya ka-plastic at manloloko talaga. Tingnan natin kung paano niya ito haharapin. Sino yan? Ganap ang utos ng militar. Ang Tiger Token ay ang hari mismo. Hoy, hindi mo kailangang lumuhod. Basta huwag mo lang akong patayin, okay na yon. Saan mo ba talaga nakuha to? Malinaw naman, ikaw ang nagbigay sa akin. Hindi mahalaga kung sino ang nagbigay. Basta't nasa akin ito, sapat na iyon. Lahat wag kayong kikilos. General, hindi malinaw ang pinagmulan ng taong ito. Nag-aalala ako. Huwag kayong kikilos. Opo, General. Bakaksan, JC. Anima bagisay pamitatis anyuan siwa patat. Anong uri ng salamangka ang ginamit mo at saan mo ito nakuha? Kumalma ka. Ikaw ang nagbahal na. Ikaw ang nagbigay sa akin ng Tiger Token na ito. Ang iyong sarili mula sa hinaharap ang nagbigay nito sa akin. Ayaw ko nito, ngunit ipinilit mo ito sa akin at sinabing ito ang magliligtas sa buhay ko. Oh, nakita mo? Mukhang nakatulong nga ito, ano? Kalokohan. Ang hinaharap? Paano ko maibibigay ang ganitong mahalagang asset ng militar sa isang tao na napakahina-hinala? Tingnan mo ang sarili mo. Alam kong hindi ka maniniwala sa akin. General Hawthorne, totoo ang sinasabi ko. Hindi ako interesado sa lahat ng inyong pag-aagawan ng kapangyarihan, mga pakana at awayan, ang pagpatay at karahasan. Ako'y isang kahabag-habag na tao lamang na aksidenteng nahulog sa isang puwang ng panahon. Kaya ngayon, ang gusto ko lang ay mabuhay at makauwi. Dahil lumitaw na ang Tiger Token, saan na ngayon maaari kong ipatawad ang buhay mo? Ngunit kung gusto mong mabuhay, magpakabuti ka. Kung hindi, paparusan ka sa ilalim ng batas militar. Sige. Ngayon, talagang nasa bapor na lumulubog na ako. Hindi ba pasok diba pa rin nag-fight kung hindi? Invite to some favor yan ito ba yun at ay pinagkaiba sa pakikipagsabuatan sa kaaway. Tingnan mo, ang mga supply ng pagkain ng buhay ng hukbo. Ang kapabayaang tulad nito ay walang pinagkaiba sa pakikipagsabuatan sa kaaway. Pangalawang commander, mangyaring magbigay ng patas na hatol. Madalas umulan nitong mga nakaraang araw. Ang mga imbakan ay payak lamang. Ginawa ko ang lahat ng makakaya para patuyuin ang mga ito. Pero, Ano ang nangyari? General, paano natin dapat tratuhin ang taong ito? Aalis ang hukbo bukas. Huli na para mag-ipon ng mga bagong supply ngayon. Ang kapabayaan sa pagprotekta ng pagkain ay parusahan ng kamatayan ayon sa mga regulasyon. General, mangyaring maawa kayo. General, mangyaring iligtas ang buhay ko. Ginawa ko talaga ang lahat ng makakaya ko. Baka meron akong paraan para maayos ito. Ikaw lang? Anong solusyon ang meron ka? Medyo basa lang at may amag. Hindi pa ganap na nasisira. Maghanda ka ng ilang uling para sa akin at siguraduhing tuyong-tuyo ito. Kumuha ka rin ng ilang malalaking palayok at pasingawan. Susubukan kong alisin ang amoy ng amag at halumigmig. Baka iba ang lasa, pero ligtas pa rin kainin. Walang panganib ng pagkalason. Uling? Paano yun magagamit sa pagkain? Nakakatawa ito. Hindi pa ako nakarinig ng ganoong paraan. Kumpiyansa ka bang gagana ito? Maniwala ka o hindi, mas mabuti ito kaysa magutom. General, hindi natin siya lubusang mapagkakatiwalaan. Mahirap sabihin kung kaibigan o kalaban siya. Gawin ang sabi niya. Maghanda na kayo ngayon din. Po, General.
General, nakakain nga talaga itong pagkain kahit medyo kakaiba ang lasa. Hindi naman sumasakit ang tiyan natin. Ikaw, may mga kakaiba at hindi inaasahang kakayahan ka nga. Sinusubukan lang mabuhay. Sa lugar na pinanggalingan ko, tinatawag naming pangunahing kaalaman sa pag-survive ito. Ang negosyo ko siguro ay tapos na. Dapat nagpakasarap na lang ako sa buhay. Ang sarap pala maging alaga. Elaine, ang saya-saya ko at narito ka na. Narito na ang lahat ng mayayamang investor. Hinihintay na lang natin ang boss. Gets. Binibining Monroe, kailan darating si G. Everett? Nandito lang kami dahil sinabi mo na makakapag-ugnay ka sa amin sa Skyward Holdings. Pero sa totoo lang, napakawalang ka lang nito sa amin. Talagang darating si Skyler. Lahat, maghintay lang kayo sandali. Elaine, anong ginagawa mo rito? Hindi ka welcome. Lumabas ka! Binibining Hawthorne. Nandito kami ngayon para kausapin si G. Everett sa negosyo na mukhang wala namang kinalaman sa iyo, di ba? O kaya naman si G. Everett ay natatakot na kaya nagtatago at ipinadala ang isang babae para pumalit sa kanya. Binibining Monroe, sino ito? Isang babaeng nahuhumaling sa paghahanap ng paraan para makasama si Skyler. Yun lang. Mga Reginang at Ginoo, may biglaang nangyari kay Skyler. Kaya para sa araw na ito, si Binibining Hawthorne ang hahawak ng lahat sa ngalan niya. Sa ngalan niya, Binibini? Pinag-uusapan namin dito ang malalaking negosyo, milyon-milyon ang halaga. Ikaw lang? Kaya mo ba talagang magdesisyon? Kung may autoridad man ako o wala, bakit hindi muna ninyo ako pakinggan bago kayo magdesisyon? Pakinggan ka? Bakit naman? May tao ba dyan? Palabasin siya? Brianna, sino ka ba para gumawa ng gulo rito? Ang Dragon Society ay halos hindi na nakakalaban sa panahon ngayon. May oras ka pa para mag-party at maging host para sa iba? Kadiri ka? Binibining Hawthorne, kahit na ikaw ang nagsasalita para kay Skyler, ang pagtitipong ito ngayon ay inorganisa ng Dragon Society. Kami ang host dito, dumating ka ng walang imbitasyon, at ngayon ay nagpapakita ka ng kapalaluan. Ibig mong sabihin, minamaliit mo ang iyong mga kapwa sa mundo ng negosyo. Binibini, Sashi, sa negosyo, kapayapaan ang daan sa kasaganaan. Ang pagpasok ng ganyan ay talagang labag sa kaugalian. Kaugalian? Ang aking salita, ang salita ni Elaine, ang siyang kaugalian dito. Walang galang. Ano ang sinabi mo? Mga Ginoo, gusto ba ninyong makipagtulungan sa isang taong matapat at mapagkakatiwalaan na may tunay na lakas? O gusto ninyong makihalubilo sa isang grupo na laging nag-aaway-away, puno ng hidwaan sa loob at kawalan ng katiyakan? Tunay na lakas? Binibini, ang lakas ng loob mo naman. Mga Ginoo, alam ba ninyo ang Skyward Holdings? Skyward? Siyempre, alam namin. Ito ang nangungunang financial group sa bansa. Ang kanilang mga resources ay hindi kayang isipin. Kaya Binibining Hawthorne, ibig mong sabihin? Kung makikipagtulungan kayo kay Skyler, kayo ay magiging kaibigan ng Skyward Holdings. At ang pera, koneksyon, resources, lahat yan ay hindi na magiging problema. Totoo ba yan? Binibining Hawthorne, kaya mo ba talaga kaming ikonekta sa Skyward Holdings? Si Chairman Leonard Griffin ay papunta na rito sa ngayon. Sa ilang sandali na lang, makakausap ninyo siya ng direkta. Mayroong maraming paraan para mag-imbak ng butil. At ang pagkontrol lang sa halumigmig ay malaking bagay na. Bukod sa nabanggit ko kanina na gumamit ng uling para sumipsip ng halumigmig, pwede ka ring gumawa ng mga nakataas na kamalig na may daloy ng hangin sa ilalim para maiwasan ang direktang pagkadikit sa lupa. Kung makakita ka nitong puting pulbos na tinatawag na calcium oxide, mas maganda pa ang trabaho niyan para panatilihing tuyo ang mga bagay. Magiging epektibo ang paghahalo nito sa palibot ng imbakan ng butil. Calcium oxide? Hindi ko pa nga narinig yung bagay na yon. Parang magic lang yan para sa akin. Tumahimik ka. Skyler, paano ba talaga gumagana ang mga pamamaraang ito? At saan nanggagaling itong calcium oxide? Ang prinsipyo ay kombinasyon lang ng pisikal at chemical na pag-alis ng halumigmig. Ang calcium oxide, para lang yan sa pagsunog. Narito na yung kakaibang pakiramdam na naman. Skyler, anong nangyari sa'yo? Patig, sana naman napunta yung lalaking yon. General, tiyak na hindi sa mundong ito ang taong yon. Nawala na lang siya parang bula. Walang sino man ang dapat magulat ng nangyari ngayong araw. Ang sino mang sumuway ay haharap sa hukumang militar.
Nandito na naman. Hay naku, kailan kaya matatapos ang buhay na ito ng paglukso sa pagitan ng mga panahon? Ang aming kumpanya ay tinatawag na Guardian Security. Meron kaming kadalubhasaan at mga mapagkukunan. Lahat, maging panatag kayo. Matt, buwisit nasira ko ang isang deal. Tama na yan. Elaine, para saan ba talaga ang pagpapanggap mo? Malaking masamang lobo, ha? Sino ba ang hindi nakakaalam tungkol sa iyong mga maliliit na eskandalo? Brianna! Binabalaan kita. Bantayan mo ang iyong bibig. Miss Monroe, ang iyong imahinasyon ay mas malakas kaysa sa iyong kakayahang pamunuan ang isang grupo. Hindi ba tama yan? Hoy, hindi naman talaga kasalanan mo. Ipinanganak sa ilalim ng hagdan. Nagawa mong makuha ang atensyon ni Chairman Griffin. Salamat sa konting ganda. Namuhay ka ng parang nasa tuktok ka sandali at ngayon seryoso kang iniisip na may halaga ka? Ang gulo naman. Skyler. Mahal, nandito ka na. Tapos na ang usapan. Tara na. Huwag kang mag-alala. Kalokohan lang yan. Hindi mo na kailangang pansinin yan. Boss, nagtagumpay ang negosyo. Umalis na tayo dito. Negosyo, Joe? Puta ang negosyo, puta ka. Ikaw, ulitin mo. Skyler, siya lang ay isang... Kapag narinig kong may masabi ka pang kay Elaine, sisiguraduhin kong mawawala ka, kasama ng Dragon Society. Skyler. Mga Ginoo, pasensya, pasensya. Uwi na tayo. Magkita na lang tayo sa susunod. Boss, Elaine, hintayin niyo ako. Elaine, tingnan mo ang sarili mo bilang isang babaeng opisyal na may tunay na tapang. Pinabayaan mo lang na siraan ka ng ganoong klaseng tao? Hindi ba sumagi sa isip mong lumaban? Wala ka bang dalang espada? Bakit hindi mo siya pinutol? Kahit na may mangyaring problema, hindi ba nandito pa rin ako para sumuporta sa iyo? Mahal, nag-aalala ka ba sa akin? Tigilan mo ang mga matatamis mong salita. Gusto mong inaapi? Susunod ako sa lahat ng sasabihin mo, mahal. Mula ngayon, talagang sasagot ako pabalik. Basta naiintindihan mo. Ganyan ka pa rin kaalaga ngayon tulad nung 1,000 taon na ang nakalipas. Ka-cute-cute pa rin. Tumahimik ka. Tara na. Nanalo ako. Hindi. Di yun kasali. Pwede bang ulitin ko yung galaw na yon? Handa na ba ang lahat? Oo. Masyado akong nagmadali kanina. Naging pabaya ako. Kung hindi ako matatalo. Honey, kailan ka ba talaga matutulog sa akin? Magkatabi? Anong ibig mong sabihin, magkatabi? Elaine, bakit ka nagsasabi ng ganitong kabalbalan walang hiya? Sa liwanag ng araw? Tayong dalawa ay mga biktima lamang ng tadhana, kaya't dapat tayong magtulungan. Ginong Hawthorne, Ginong Everett. Andy, flaying kong kaway? Wala naman masyado. Yung kumpanya ay bagong nakagawa ng ilang masustansyang sabaw. It wasn't a particular na what? Nasubukan ito ni Ginong Everett at magbigay ng feedback. Sapwa po fa. Pero hindi talaga ako interesado sa mga sabaw. Ikaw na lang ang mag-imbak at uminom. Teka, Ginong Everett, ang sabaw.
ay gawa sa mga bihirang sangkap at nilaga ng ilang oras. Napakasustansya nito. Isang subo lang, sapat na. Hindi ako iinom yan. Kung ayaw niya, bakit pipilitin? Dito mo dinala, ako na lang ang susubok. Hindi pwede. Itong sabaw ay gawa mula sa recipe na pwede sa kalusugan ng mga lalaki. Baka hindi ito angkop para sa iyo dahil sa iyong pangangatawan, Miss Hawthorne. Ayos lang. Ang katawan ko ay kayang tumanggap ng halos kahit ano. Siguro ang lasa ay nangangailangan pa ng pag-aayos. Pupunta ako sa kusina para magbigay ng feedback. Sandali lang. Dahil nandito ka na, hindi na kailangan na bumalik pa si Leonard. Ang Skyward Holdings ay orihinal na itinatag para sa aking asawa. Pero sa paglipas ng mga henerasyon, ang sipag at pag-aalaga ng pamilyang Griffin ang naging dahilan kung bakit tayo naririto. Napag-usapan ko na ito sa asawa ko. Lahat ng shares ng kumpanya ay ililipat sa iyong ama. Ha? Ang iyong ama, si Leonard, ang magpapatuloy sa pagpapatakbo ng lahat ng gawain ng kumpanya. Tungkol naman sa'yo, kapag ikaw ay tunay ng nakakatayo sa sarili mong paa, ang kinabukasan ng kumpanya ay mapupunta sa mga kamay ng susunod na henerasyon ng mga Griffin. Mula na ngayon, hindi na kailangang mag-ulat ng mga gawain ng kumpanya sa akin. Miss Hawthorne, nagkamali ako. Ako, ang sama-sama ko, napakatanga ko. Anong problema, Andy? Huminga ka muna at sabihin mo sa amin. Ang sabaw? Nilagyan ko ng laxative. Ang sabaw. Sandali lang, hindi ako nakaisip ng maayos. Naginit ang ulo ko. Gusto kong pahiyain ng kaunti si Ginoong Everett. Akala ko, hindi siya karapat-dapat na mamahala sa kumpanya. Hindi ko talaga sinadya na saktan ng sinuman. Mali ako, malaki ang pagkakamali ko. Ang lakas ng loob mo, ha? Gusto mong makipag-away sa akin, ganoon ba? At nilagyan mo ng laxative? Nakaligtas ako sa mga putok at gulo sa labas at hindi pa nabibigo. Pero muntik na mawala ang dignidad ko sa isang mangkok mong sabaw na iyan. Ngayon gagawin ko ang isang pabor para sa tatay mo at tuturuan kita ng leksyon, bata. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang pakiramdam ng pagdurugo. Panoorin mo. Kung hindi kita, papaihit dumiin. Hindi pwede. Huwag na naman. Mahal, Nawala siya. Kailan ba matatapos ang paghihirap na ito? 1, 2, 3, 4, 5. mahina at mabagal ang paghugot mo. Ang isang suntok na ganoon kalambot hindi papatay sa kalaban. Tingnan mong mabuti. Ang galing. Mukhang maganda ang galaw, pero hindi gaanong epektibo. Skyler, bumalik ka na naman. Mukhang may mga komento ka tungkol sa pagbaril ko. Hindi, wala talaga. Ang galing mong magbaril. Nagkomento lang ako ng basta-basta. Kung salita lang, bakit hindi mo sabihin? Patingin nga kung anong magaling mong obserbasyon. Sige, sasabihin ko. Yung galaw na ginawa mo, yung pagbaril habang umiikot, nakatuon sa lakas at distansya, malaki yung ikot ng bewang mo. Masyadong malawak yung galaw at nakalantad ka ng 0.3 segundo. Kung tunay na eksperto ang kalaban, magkakaproblema ka. Sa kinagisnan ko, ang 0.3 segundo na pagkakataon ay sapat na para magdesisyon kung mabubuhay o mamamatay. Ang kailangan mo lang gawin ay ilagay ang lakas sa pulso mo, hindi sundin ng bewang mo. Kahit na yung galaw ay hindi gaanong ka-istrikto, mas mabilis ito, mas kontrolado at nakakatipid ng lakas. Sige, subukan mo. Ha? Gamitin mo sa akin yung parang sinabi mo.
Saan mo natutunan ang mga galaw na to? Ginawa-gawa ko lang yan habang naglalaro. Labanan ay labanan. Ang mahalaga ay manalo. Bakit mo papagandahin? Hoy bata, tao ka ba or ano? Paano ka basta-basta sumusulpot kapag gusto mo tapos aalis ka lang kapag trip mo? Grabe naman to. Bakit kumakabog ang puso ko? Kaya niya akong patayin kahit kailan niya gusto. Magsalita ka, ano pipi ka na ngayon? Halimaw, ikaw ang halimaw. Buong pamilya mo ang mga halimaw. General, tingnan mo siya. Ingat. Elaine! Elaine! Gising! Elaine! Elaine! Gising! Elaine, gising ka na. Babe. Mamamatay na ako. Pwede bang halikan mo ako kahit isang beses lang? Ngayon pa ba ang tamang panahon para magtanong niyan? Huwag kang mamatay sa harap ko. Sige, halikan na kita. Hindi naman tayo ganun ka-close. Hindi nga tayo ganun ka-close. Ngayon may malaking utang na loob pa ako sa'yo. Paano nangyari yon? Ayos ka lang? Nangako ka na hahalikan mo ako, naalala mo? Nagtago ka rito, may hinahanap ka ano? Oo. Naalala ko lang yung isang malagkit na gago. Matapang na kape mula sa hukbo, nakakatulong sa ginaw. Halika! Yung taong hinahanap mo, dapat ay napakagaling, di ba? Talagang napakagaling. Pero minsan medyo tanga lang. Pero medyo kaaya-aya pa rin. Lagi akong sinusundan kahit saan tinatawag akong babe. Nakakabaliw. Talagang gusto mo siya, ano? Hindi naman. Ako at siya, Pero kapag pinag-uusapan mo siya, yung paraan ng pagngiti ng iyong mga mata hindi makapagsinungaling. gusto ko siya. Walang duda dyan. Sabi mo, galing ka sa 1,000 taon sa hinaharap. Ano ang itsura ng mundong iyon? Oh, ibang-iba talaga. Sa kalangitan, may mga ibong metal na nakakalipad. Sa lupa, may mga kahong metal na mas mabilis pa sa kabayo. Meron pang maliliit na kahon na nagpapahintulot sa iyo na makipag-usap at makita ang mga tao mula sa malayo. Lahat ay busog na busog. At ang pag-aaral at pagbabasa ay hindi na anumang espesyal. Lahat ay busog at lahat ay nakakapag-aral. Iyon ay dapat na isang hindi ka pani-paniwalang panahon. Kaya naman pala sabik na sabik kang bumalik. Oo. Kahit na marami ang mga bagay na hindi sumusunod sa gusto ko, iyon pa rin ang aking tahanan. 1,000 taon mula ngayon, paano ako inilalarawan? Sa iyong mga libro ng kasaysayan? Ayon sa mga tala ng kasaysayan, si General Hawthorne, buong buhay niyang ginugol sa larangan ng digmaan,
at nakamit ang hindi mabilang na mga parangal militar. Sa huli, ibinigay niya ang kanyang buhay para sa bayan. Hindi siya nag-asawa kailanman. Namaya pa na nakasuot ng kanyang balute. Para sa isang general, marahil yon ang pinakamagandang wakas. Huli na, umuwi ka na at magpahinga. Bukas, ang pangunahing puwersa ay lalakbay na patungong kabisera. Ikaw, manatili kang malapit sa akin. Babalik sa kabisera? Oh. Hanggang mga rebelde dito ay tuluyan ng napuksa. Panahon na para bumalik. Siya nga pala. Ang mga libro ng kasaysayan ay nagkamali, sabi nila, hindi ako nag-asawa. Sa totoo lang, sa pag-uwi kong ito, magpapakasal ako. Magpapakasal? Bakit ka magpapakasal? Pakakasalan mo sino? Hanggang panganay na anak ng kadukehan. Personal na pinili ng kanyang kamahalan. Hindi mo siya pwedeng pakasalan. Bakit hindi? Dahil ako ang dapat mong pakasalan. Mahal. Na nakauwi ka na. Mahal? Elaine, ganun ba kasaya ang pagluloko mo sa akin? Paulit-ulit mo akong tinatawag na iyong lalaki na sinasabing naghintay ka ng 1,000 taon para sa akin. Pero sa parehong panahon, ikakasal ka sa iba. Mahal. Nagsiselos? Ka ba? Nagsiselos? Bakit ako magsiselos? Nakakatawa lang talaga. Malinaw na ikakasal ka na, bakit mo pa ako niloloko? Paano yung 2 milyong dolyar? Paano yung tiger token na iyon? Paano yung lahat ng pangakong iyon? Ano ba ang ibig sabihin ng mga iyon? Pinapanood mo akong mag-time travel ng paurong at pasulong na nagmumukhang tanga sa harap mo. Natutuwa ka ba talaga doon? Elaine, ikaw ang unang lumapit sa akin. Mahal? Ang tagal ko nang naghintay sa'yo. Elaine. Elaine, huwag kang magpakasal sa iba, Elaine. Nasaan na ba ako ngayon? Bine-bine, kahapon lang ay matagumpay kang nakabalik sa lungsod. Ngayon, naghanda na ang amo ninyo ng lahat ng dote. Hintay na lang niya na ikaw ay magpakasal sa panganay na anak ng Duke. Ano bang maganda sa pag-aasawa? Babae ka, nasa labas ka't namumuno ng mga sundalo. Araw-gabi kang iniintindi ng amo ninyo. Sana lang daw kapag ikaw ay tumigil na, makaranas ka na ng ilang mapayapang araw. Ano naman kung babae ako? Ano naman kung lalaki ako? Totoo bang ang mga babae sa mundong ito ay para lang talaga magpakasal?
Hindi pa nakakapag-asawa si Elaine. Ibig sabihin ba nito ay binibigyan ako ng pagkakataon ng tadhana na pakasalan si Elaine? Binibini, ano bang nangyari sa'yo? Mula pa nung unang panahon, ano pa ba ang magagawa ng isang babae kung hindi siya mag-aasawa? Hayaan mo na. Bakit pa ba ako nakikipag-usap tungkol dito sa'yo? Pwede rin namang lumaban sa digmaan ng mga babae, magkaroon ng pangalan, at gawin ang anumang gusto nilang gawin. Skylar, 2 buwan na pala. Kumusta ka na? Teka, ganun ba kalaki ang pagkakaiba ng oras? Isang gabi lang ang nakalipas. Paano naging 2 buwan? Elaine, bakit hindi na lang tayo magpakasal? Skylar, hoy, bantayan mo ang bibig mo. Huwag mong babuyin ang aking binibini. Elaine, seryoso ako. Anyway, sa hinaharap, magkakatuluyan din tayo. Desidido na ako sa'yo ngayon. Malaya na ang pag-aasawa sa hinaharap. Wala akong pakialam sa panganay na anak ng Duke. Pwedeng maglaho siya. Kung mag-uutos ang emperador, pwede niya itong baguhin. Nababaliw ka ba? Hahamon ka pa sa mahal na hari? Elaine, pakasalan mo ako. Huwag ka nang magsabi ng kung ano-anong kalokohan. Umalis ka na, pakiusap. Elaine, hindi ka aalis. Sa hinaharap, mag-aasawa talaga tayo. Maniwala ka sa akin. Kapag may sinabi ka pang isa, Hindi ako masyadong nagdala ng pera ngayon. Ito ang aking idol. Kunin mo ito at ituring mo itong patunay ng ating pagmamahalan. Skylar, kung patuloy kang magbibitaw ng kalokohan, sasabihin ko sa tatay ko at ipapabali niya ang mga binti mo. Kahit baliin niya ang mga binti ko, asawa mo pa rin ako sa bandang huli. Saksak. Talagang sasaksakin mo ako? Hindi mo ba sinabi dati na asawa mo ako? Ngayon naniniwala na ako. General Hawthorne. Ginang. Mahal, iligtas mo ako. Well, maraming paraan para mag-imbak ng butil. At ang pag-control lang sa halumigmig ay malaking bagay na. Saan mo natutunan? Ang mga galaw na ito. Ginawagawa ko lang habang naglalaro. Ang laban ay laban. Ang mahalaga ay manalo. Bakit pa pag-aaksayahan ng pagpapaganda? Lahat ay busog na busog. At lahat ay nakakapag-aral? Iyon ay tiyak na isang hindi ka pani-paniwalang panahon. Elaine, seryoso ako. Kahit ano ang mangyari, pagkalipas ng 1,000 taon, tayo pa rin ang magkakasama. Ako si Skylar ang pumili sa iyo at tapos na usapan. Ayon sa mga tala ng kasaysayan, General Hawthorne ay gumugol ng buong buhay sa larangan ng digmaan na nakamit ang hindi mabilang na mga parangal militar. Sa huli, ibinigay niya ang kanyang buhay para sa bayan. Hindi siya nag-asawa sa buong buhay niya. Elaine, nandito ka pala. Tingnan mo, ito ang mga regalo para sa kasunduan na ipinadala ng Duke's Estate. Maging si His Majesty ang personal na nag-asikaso nito. Talagang binibigyan nila ang pamilya Hawthorne ng napakalaking respeto. Kapag ikakasal ka na roon bilang iyong ama, magiging panatag na ako sa wakas. Ama, ang dahilan ng pagpunta ko ngayon ay tungkol sa kasal. Pakiusap, tanggihan mo ang Duke's Estate para sa akin. Hindi ako magpapakasal sa kanila. Kalokohan! Ito ang kagustuhan ng His Majesty. Paano mo lang masasabing hindi ka magpapakasal at tapos na? Ang Duke's Estate ay may prestihiyosong pangalan at ang kanilang panganay na anak ay isang batang lalaking may talino. Anong parte sa kanya ang hindi sapat para sa iyo? Hindi naman sa hindi siya sapat. Ang totoo, ayaw ko lang na magpakasal at maging asawa ng isang tao na makulong sa loob ng mga pader ng mansyong ito. Mas gugustuhin ko pang mamatay sa labanan at mamuhay kasama ang hukbo. Anak ka, ano ba ang ibig mong sabihin? Elaine, sabihin mo sa akin ang totoo. Naibigan mo na ba? Ang isang tao? Sino siya? Ilang taon ka na sa giyera? Kailan pa ito nangyari? Isang sundalo ba siya mula sa kampo? Anong pamilya ang kanyang pinanggalingan? Kung siya ay mula sa isang disenteng pamilya, baka sakali... Tatay, patawarin mo ako pero hindi ko masasabi sa iyo ang mga detalye. Ngunit desidido na ang isip ko.
Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa magpakasal. Kalokohan. Babae ka. Ayaw mong magpakasal, pero gusto mong pumunta sa giyera? Iyan ang pinakamalaking katatawanan sa buong mundo. Sinusuway mo ang utos ng iyong ama at tinututulan ang kautusan ng imperyo. Alam mo ba ang mga kahihinatnan? Naunawaan ko? Lahat ng mga kahihinatnan ay aking pananagutan. Pakiusap tatay, hayaan mo akong pumunta. Mapanganib ang giyera sa Hilaga. Usok ang nasa lahat ng dako. Nagdurusa ang mga tao. Hihilingin ko sa kanyang kamahalan na hayaan akong pumunta sa Hilaga upang labanan ang kaaway. Anak ko, bakit mo ito pinipilit? Malamig at mapanganib ang hilagang hangganan. Kung ikaw ay pupunta, paano ka makakabalik? Pakiusap tatay, hayaan mo akong pumunta. Sa kapangyarihan ng langit, isang kautusan mula sa kanyang kamahalan. Nabatid na si Elaine Hawthorne, ang anak na babae ng komandante ng estado, ay matapang at mahusay sa giyera. Ikaw ay tapat at mapaglingkod sa bansa. Ang iyong kahilingan ay espesyal na inaprubahan. Siya ay itinalaga. Bilang komandante ng Hilaga, siya ay papunta sa Hilaga upang labanan ang kaaway ayon sa kautusan ng imperyo. Anong nangyari pagkatapos? Pagkatapos noon, pumayag naman ang kagalang-galang sa hiling ko. Tapos nagtungo ako sa Hilagang hangganan. Pumunta ka talaga sa napakalamig na lugar na yon. Para lang maiwasan ang pag-aasawa? Hindi lang yun ang dahilan, ayoko talagang magpakasal. Kalahati ng dahilan dahil Dahil sa ano? hindi ikaw ang pakakasalan ko. Ibigay mo yan sa akin. Nakita ko itong tinapay. Kalokohan yan. Dito ko lang inilagay. Sa oras na uminom lang ako ng tubig, kinuha mo na. Sa akin to akin. Skyler, Brianna. Bakit hindi mo maitigil ang masamang ugali mong mang-api ng mahihina at walang kalaban-laban? Tingnan mo yung matandang yon. Matanda na, mahina, may sakit, may kapansanan. Sakto lahat sa kanya. Kinuhanan mo pa rin ng tinapay? oo, kinuha ko. Anong gagawin mo? Brianna, dapat ikaw ang tagapagmana ng Dragon Society. Paano ka napunta sa ganitong kalagayan? Kasalanan lahat ni Ryan. Si Ryan, yung gago, tumakas kasama ang lahat ng ari-arian ng Dragon Society at iniwan ako na may malaking utang. Kaya nasaan na siya ngayon? Patay na siya. Patay na siya? Patay na siya, narinig ko. Naumupa siya ng tao para patayin ka. Pero sa huli hindi niya binayaran ang natitirang pera nila, kaya sila na ang pumatay sa kanya. Ay naku. Nakahiga pa rin ako dito sa lupa. Wala bang mag-aalalay sa akin? Ibalik ninyo ang tinapay ko. Huwag kang tumakbo, huwag kang tumakbo. Lolo. Ang buhay ay napakabait at magulo. Mga masasarap na handaan. Ang matandang ito? Lahat ay may katapusan din. Bakit siya ganyan magasta? Parang nakita ko na siya dati sa ama. Huwag kang mag-overthink. Ngayon maraming baliw. Kailangan mo talagang mag-ingat. Babe, nung unang beses na nakilala mo ako, sabi mo baliw ako. Ako? O, ikaw. Imposible. O sa isang taong katulad ko na kaakit-akit, edukado, magalang at gwapo, hindi kailanman magsasabi ng ganyan. Mali ang narinig mo. Ikaw. Anong nangyari? Tara na. Halika na. Siguraduhing mabilis at malinis ang mga galaw mo. Oh. Boss, nakakuha tayo ng isa pang kontrata. Ilang buwan pa lang ang nakalipas. Sa ganitong bilis, ang kumpanya natin ay magiging pampubliko balang araw. Pagkatapos, mamahaling kotse at magagandang babae ay mapapasa akin lahat.
Sinong naghahanap ng magagandang babae? Elaine! Ay, Elaine! Tama. Ako ang naghahanap. Talagang walang kinalaman sa boss. Umalis ka dyan. Hanihalikan mo ako. Mahal, anong problema? Wala naman. Siguro kulang lang ako sa pahinga. May tagihawat ako. Kahit may tagihawat ka, ang ganda-ganda mo pa rin. Sige, mga kasama. Dismissed na. Tara na. Mahal, sabihin mo nga sa akin 2 buwan na mula noon. Bakit kaya hindi pa rin ako nakakabalik? Hindi ka na babalik. Uts, against sa inmamitis. Anong nangyayari, mahal? Ito, ano ba to? Irog na ngako ka sa akin, ha? Hindi tayo babalik, ha? Hindi tayo babalik. Hindi tayo babalik. Sabihin mo sa akin, ano talaga ang nangyari? Kung babalik ka, ikaw, mamamatay ka. 1,000 taon na ang nakalipas. Namatay ka sa labanan sa pagtatangka na iligtas ako. Hindi ko hahayaang bumalik ka ulit. Gusto kitang iligtas? Ibig sabihin, kung hindi ako babalik, ikaw naman ang mamamatay. Ang yun na yun ay wala rin dito, di ba? Hindi. Irog, mangako ka sa akin kailangan mong mabuhay. Nabuhay na ako. Nang sapat na 1,000 taon. Kung hindi dahil sa pagmimiss sa'yo araw-araw, hindi ako makakaraos ng ganito. Pag-ingatan natin ang oras na meron tayo ngayon. Ha? Sige, nangangako ako sa'yo, mahal. Naaalala mo ba ang tanda ng pag-ibig na ibinigay ko sa'yo 1,000 taon na ang nakalipas? Ito yung kakaibang. Itsura ng baboy? Oo, yun nga yun. Mal? Pasensya na. Mukhang mababali ko na naman ang pangako ko. Irog. Sugod. Patayin. Hindi pa dumarating ang mga dagdag na tauhan. Malaki ang nawala sa ating mga tauhan. Baka hindi na tayo magtagal dito, General Hawthorne. Mga sundalo, sa ating likuran, maraming inosenteng buhay ang umaasa sa atin. Sa labanang ito, kamatayan lang ang naghihintay, walang pagurong. Tugod. Mahal, kung malalampasan natin ang araw na ito, ako'y manunumpang hahanapin kita. Mahal, narito ako para iligtas ka.
Hindi pa ako patay. Isang libong taon? Malikhain talaga ang pick-up line mo. Pero, mabibigo ka. Nandito ako para ihatid ka. Mukhang kailangan mong maghintay hanggang sa susunod mong buhay para ituloy kung saan natapos ang huli. Ingat ito. Skylar. Skylar, anong nangyari sa'yo? Elaine. Ako. Tunay kitang minamahal. Skylar. Skylar. Huwag mo akong takutin ng ganyan, Skylar. 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 Lahat ng magandang bagay ay may katapusan. Okay. Ay ganoon lang talaga. Kung ganoon, mabuti iyon. Kaya hindi mabut. Kung baudis dapat itong tapusin. Binibini kinuha ng mababang dawis na ito ang iyong pera. Iyon ang nagtanim ng binhi. Ngayon narito ako para ibalik ang bunga. Payag ka bang ipagpalit ang 1,000 taon ng kalungkutan sa isang pagkakataon para sa ginoong ito na muling mabuhay? Mahal? Napagtanto ko na may nakita pala akong kunot noong nakaraang buwan. Pwede pala talaga akong tumanda. Pagdating ng ilang dekada mula ngayon, sa wakas ay makakapagpahinga na ako ng payapa, kasama ng libo-libo na sundalo, at kasama ka. Sino ba ang nakakaalam? Baka sa ibang panahon at lugar, magkikita ulit tayo. Gayunpaman, napakaraming kakaibang bagay sa mundo. Baka nga. Babe? Nasa bahay na ako.